Welcome sa Fuel Calculator, an app for knowing your average fuel consumption. So tara, tingnan natin si Fuel Calculator. So siya si Fuel Calculator at yung details and goals niya ay for the companion for anyone looking to monitor, calculate and optimize fuel usage on the go. So yung gusto makita yung mga fuel consumption nila and kinakalculate, so siya yung gagawa nun para sa inyo. So enables users to quickly calculate the estimated fuel cost for any trip by simply entering distance and fuel price. So ilalagay mo lang yung distansya at saka yung kung magkano yung gas na pinagas mo, makikita mo na kagad kung ilan yung nasave mo. So provide users with insights into their vehicle's fuel efficiency and track it over time. So nakikita din nito yung kung gaano katipid yung ginagamit mong motorcycle. Ano nga ba yung problems and features ni Fuel Calculator? So, unpredictable fuel cost. So, dito yung kada trip na ginagawa natin is hindi alam kung magkano yung per liter ng gas kasi iba't ibang gasoline station is iba't ibang prices and inefficient fuel usage. So many drivers are unaware of how their driving habits affect fuel efficiency, leading to higher fuel consumption. So yung mga mabibilis magpatakbo minsan ay mas gumagamit sila ng more gas or fuel, no? At hindi ito maganda dahil medyo magastos yung magiging kinalabasan nito. So features is fuel cost estimator, allows users to input trip distance and fuel price to instantly calculate estimated fuel cost for their journey. So i-input mo lang yung mga kailangan para mailabas niya yung kung magkano or ilan na gasoline yung na-save mo sa isang trip. So, competitors and audience, gas body and fuely dominate with basic fuel price comparison and fuel tracking features. So, sa market, meron na netong gas body and fuely na magiging competitor nitong app na to, no? And individual drivers looking to save on daily fuel cost, road trip enthusiasts who need fuel estimates for long trip. So yung audience ng app na to is para sa mga drivers na gusto makita na kung gaano katipid yung magiging trip nila for everyday. Ano nga ba ang strategy at saka language na gagamitin para dito sa app na to? So, yung magiging strategy nito is magkakaroon siya ng smart notifications and alerts. So, magkakaroon siya ng mga notifications, no? Hindi naman yung parang spam notifications. So, mag-a-alert lang siya kung kunyari ikaw ay naka-save or hindi naka-save ng gas per trip, at magkakaroon din siya ng badges and achievements, no, sa kada calculations na ginagawa mo. So for the language is gagamitin natin ay Kotlin para sa schedule ng app na to kung paano siya gagawin. So magbe-base tayo sa Gantt chart na ginawa natin. So weeks 2 to 3 is planning, weeks 4 to 6 design and more. So sa schedule, basta sa Gantt chart yung masusunod na schedule na para sa update na to. Para sa user interface ng fuel calculator natin is meron siyang home, calculate page, notes page at saka profile page. And makikita natin sa wireframe 1, 2, 3 and 4 is andito yung parang sample UI concept natin. So frames 1, 2 to 3 is parang wala siyang kulay, and yung ating frame 4 which is may kulay and meron na siyang storyboard.
And sa flowchart, ito yung magiging guide natin kung paano natin gagawin yung app natin, no? And sa Gantt chart, ito yung magiging scheduling nung paano natin gagawin, paano natin i-time management yung paggawa ng ating app. And sa last frame and storyboard dito, sa last frame which is frame 5, ay ito yung digital sketch ng ating UI or user interface. So, yan makikita natin. Yung pinakauna is siya ang home page, and next na araw papunta siya sa calculate page, and next na araw papunta siya sa notes page, and lastly sa profile page. So, sa home page makikita natin yung profile na and recents na calculate na ginawa, and notes na medyo maliit lang na parang nagpapakita lang na onting infos. And sa calculate page meron siyang input na dalawa, which is amount of gas in peso and km traveled. And meron din siya dyang parang Google Map na maliit kung saan yung route na ginawa mo. And your notes is dito maglalagay ka ng mga notes kung minsan makakalimutin ka. And sa profile page dito makikita natin yung total spent natin for using the app. And dito rin natin pwedeng ilagay yung mga badges and achievements. So sa detail gathering natin, nandyan mayroon tayong 4 na example ng pictures. So ginamit natin yung motor natin para makakuha tayo ng data gathering, no? So each trip na ginagawa natin is pinipicturean natin kung kailan tayo nagpagas at kung magkano at ilan litro yung pinagas natin. Sa user preferences is ang base na gutter ko dito is from sa aking nanay. So for example lang pa naman lang to, pwede pa siyang magbago. So yung mga preference ng aking mother is etong flower, and yung color palette niya which is parang white to light green, and meron siyang parang abstract na green. And sa database table and ORM ay gumamit tayo ng Excel para sa pag-gather or paggawa ng mga data tables natin. And lastly, thank you very much for listening to my app.